Good morning po. Good morning. Nasa affidavit mo to. Do you confirm this? Opo, totoo po na nag-form siya. In-advise po ako ni Miss Janet Napoles na mag-form ng 20 na NGO plus 1 NGO na pangalan sa mother niya. Anong NGO yung pangalan sa mother niya? Magdalena Louis Foundation in the Service of Divine Mercy. Totoo pa po. Totoo ba ito, Miss Napoles? Yung Divine Mercy, totoo po yan. Yan po yung inaano namin sa mga outreach po namin sa Boys Towns, Girls Town. Yan din po yung tinutulong namin sa mga kaparian at saka po sa Mandaluyong doon sa Golden Heart. So yung isa totoo po. Magdalena Louis Lim Foundation, yun po yung outreach namin. Pero yung iba, Abundant Harvest for People's Foundation, totoo o hindi? Hindi po. Agriculture para sa Magbubukid Foundation, Hindi po. Agri and Economic Program for Farmers Foundation, Hindi po. hindi po. Bukirin Tanglao Foundation, Hindi po. CARED, Country Agricultural Rural Economic Development Foundation, Hindi po. Dalampang Sang Among Utod kag Kasimanwa Foundation, Hindi po. Bukod lang po doon sa Magdalena Louis Lim Foundation, yun lang po ang tinayo namin foundation namin para po sa nanay namin. Pero Miss Napoles, itong mga kasama mo sa trabaho ng ilang taon na. Tapos, kasama mo sa trabaho, tapos yung iba kamag-anak mo pa. Sila lahat nagsasabi, ginawa nila upon instructions ninyo. Miss Napoles, paano niyo masasabi hindi totoo yun? Di hong humingi ng salaysay nila para mapakita ko doon sa abogado. Pwede. Pero sagutin mo muna. Paano mo masasabi yun? Pero ilang taon mo silang kasama? Hindi ko alam. Yung iba, Hindi ko alam kung paano, kung anong gusto nila sabihin. Total ho, na-demanda na nila, nasa ombudsman na ho yun. Lahat ng hindi ko alam. hindi mo alam. Okay. Ayon kay Ben-Hur naman, yung mga NGOs na na-create, no? Kasi una daw ang sinasabi nila, Mr. Poles, una sinasabi nila, nagtayo kayo ng 21 foundations more or less. Okay? Tapos pinagsasaksak yun ng mga patay, mga lanpang ng mga patay, mga kamag-anak, kasambahay, pati sila kasama sa mga pangalan. Okay? Tapos, pag mag-i-inspeksyon, ayon kay Ben-Hur, pag mag-i-inspeksyon yung government agency sa mga NGOs, for example, yung sa Binyan Laguna, ito yung may inspection, doon lang kayo naglalagay ng mesa, upuan, linalagay nyo ng computer, may ilang papeles, para magbuwang functioning office. Tapos mag-i-inspection ng government office, tapos, after inspection, lana, alsabalutan na, at balik na naman yung NGO sa JLN Corporation doon sa Discovery Suites. Totoo ba yun? Hindi po. Hindi totoo yun. Opo. Pero yung opisina mo nandun sa JLN Corporation 25th floor Discovery Center Suites. Opo. Opo. Ben-Hur, ano masasabi mo rito? Nasa sinumpang salaysay mo yun? Sir, yung yung foundation na ibinuo ni Ms. Napoles na Social Development Program, ang office nito ay isa rin sa property niya sa Binyan, Laguna. Sa property, Ms. Napoles, yung social, ano pangalan? Social Development Program for Farmers Foundation. Nasa property pala ninyo yung opisina. Paano mo sasabing hindi niyo po alam? Kaya nagulat na nga lang po kami. Anyway, sir, may kaso na ho sa ombudsman yan, doon na lang po namin sasagutin. Ms. Napoles, nasa pangalan mo yung lupa, ah.
Yung People's Organization po na nasa Taguig, People's Organization, presidente po si Miss Merlina Suñas. Property din po ni Miss Napoles yun na sa may Anong foundation yon? People's Organization. People's Organization. Miss Uñas? Okay, sagot lang sa mic. Yung isang foundation po na na-form po ni Mrs. Napoles po, yung People's Organization for Progress and Development Foundation, Inc. Ako po yung naging presidente doon at ang business address po nito ay isa sa mga properties ni Madam Jenny Napoles po sa Taguig. Sa Taguig. Doon po sa Block 23, Lot 59, EP Housing Village, Pinagsama, Taguig City. Miss Napoles, pati yung detalye kung anong block number, lot number, alam nila. Siyempre ho, sila ho ang nagre-rehistro ng mga title namin. Natural naman ho na si Benhar, alam niya ho yung mga address namin eh. Diba? Pero posible ba na sila, ilang taon ka naman din nakasama ni Miss Napoles? Kung sa JLN po is 12 years na po, plus from the Philippine Navy po, 1997 po, mga 3 years po. So 12, 15, more or less 15. More or less po. Miss Napoles, kasama mo ng 15 years. Tapos sinasabi nila merong opisina ng foundation dyan sa lote na ikaw may-ari. Posible ba na gawa-gawa nila ito? Maglalagay sila ng opisina dyan? At ano makukuha nila? Ba't para sila gagawa ng opisina dyan? Para saan? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Okay. Susunod, pagkatapos daw ng pagtayo ng foundation, tapos pagkatapos daw ng inspeksyon, mawawala na yung foundation, ang next step daw na ginagawa ninyo, nag-negotiate na kayo sa mga mambabatas o lawmakers. Ayon kay Ben-Hur, inaalok mo raw ang mga lawmakers ng mga kickbacks na manggagaling sa kanilang PDAF. Totoo po ba ito? Hindi po totoo. Hindi totoo. Okay. Ben-Hur, do you confirm this? Sir, nagsisinungaling siya kasi bago po ako pumasok, 2002, meron na siyang mga kliyente at nag-form nauna na po nag-form ang 3 NGO na nag-transact niya. At saka meron ng Joffice Trading, TNU Trading, at paghawak ko po ng financial records, meron na po mga listahan ng mga transaksyon sa gobyerno. Sa gobyerno. Pero yung mga kickback daw, yung negosasyon sa PDAF, Nakikita ko na po. nakikita mo na. Opo, sa ledgers. Meron pong ilang porsyento, ganito pong porsyento, nakalagay na po doon. Okay. Ayon din kay Ben-Hur, Miss Napoles, kung minsan yung mga lawmakers mismo. So, minsan, ikaw nakikipag-usap daw sa mga lawmakers.